Ang nakakaintriga kasi dito, bakit yung mga vloggers, ang gusto nilang patunayan na merong income, merong kita o maganda ang kitaan sa pag-aalaga nito. Secret reveal tayo. Yung mga vloggers na nag-aalaga nito, hindi naman talaga yung kita doon sa fish pan ang habol nila. Ang habol talaga nila yan, Gago! Pinoy Palaboy nga mga paps, como nagkakandak na sila ng mga seminars dito sa Biofloc Technology, ay ginawa niya mismo sa kanyang sarili na mag-alaga din ng hito at tilapia. So itatakal natin yung pag-aalaga niya ng hito. Gumawa siya ng 9 meters square pond. Nulugan niya ngayon ng 6,000 fingerlings. Doon sa unang attempt nila na mag-alaga ng hito, failed sila. Dahil doon sa 6,000 fingerlings na ihinulog niya ay namatay. Umabot yata ng 90% ang patay. Halos lahat patay. Ang sinabi niya doon, almost 1,000 lang siguro yung natira doon sa 6,000 fingerlings. So doon pa lang sa unang attempt nila, fail sila. Di ba nga iyan na yung sinasabi ko sa mga beginners na wag muna silang pumasok sa intensive hito farming kung hindi pa nila nagamay yung pag-aalaga ng hito. Yan ang sila, kung meron silang equipments, kompleto sila. May mga malakas na aeration, may mga Nutrifix sila, probiotics. So nag-go na sila agad. Trinay nilang mag-alaga ng hito. Pero dun sa first attempt, failed sila. Makikita yan dun sa vlogs nila. So hindi ako nagsisinungaling dito sa aking narrative. Oo, syempre, Como, sila yung nagpo-promote ng technology. Syempre, nakakahiya naman kung hindi na nila ituloy. So, nag-alaga silang muli ng hito. So, nag-purchase ulit sila ng 6,000 fingerlings. At hinulog ulit doon sa 9 square meters na pond nila. Biofloc design. Of course, doon sa kaso ko bilang hito grower ay naghahanap ako ng mga bagong innovations, bagong technologies na kaya kong i-afford. Meron dyan yung RAS system, yung recirculating aquatic system kung tawagin. Ito yung fish pond na halimbawa tilapia o kaya hito na meron silang mga chamber of filters. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima na filters ang ginagamit dyan. So, nung pinag-aaralan ko yung design, hindi ko kaya. Kasi medyo magastos talaga yung yung pagpapagawa ng recirculating aquatic system. Kasi mamahalin yung mga ini-introduce na mga gamit diyan. So hindi ko kaya. So skip tayo doon. Hindi ko i-adapt yung RAS system kasi tingin ko hindi ko kaya yung gastos. Pangatlo, yung Biofloc system. Kasi bali tatlo yung sinusubaybayan ko, yung traditional, yung RAS system saka Biofloc system. Sistema sa pag-aalaga. Ngayon yung Biofloc system ay wala na akong makita na matagumpay na gumamit yung sistema ng Biofloc. Though pinopromote nila yan, lalo yung mga vloggers, pinopromote nila yung Biofloc system, yung intensive hito farming. Talagang sa 9 square meters nga, pwede sila maglagay dyan ng, pero mo yun, 6,000. Diba? Kung mas marami pa sa 6,000, di, ang equivalent nun, 1/4 hectare na equivalent nun. So, napakalaking luwag sana kung magtatagumpay yan. Pero wala akong nakita na matagumpay sa Biofloc system. Como nga familiar sa akin, popular sa akin, si Pinoy Palaboy. Kaya siya yung tinutukan ko doon sa Biofloc system. So, eto kasi yung mga tinatanong ko sa sarili ko. Hindi ko tinatanong sa sarili ko. Sa issue ng mortality, yung supplier natin nagbibigay ng 5 or 10% mortality. Pamalit doon sa mamamatay doon sa mga fingerlings mo. Yung pag-aalaga ng vlogger na sinabi ko na. Yung first time nila, 90% patay. Diba? 90% mortality. So, nung second time na naglagay ulit sila, naglaan na sila ng 15 to 20% mortality. Yung sinasabi nila na less mortality, hindi totoo. Marami at marami pa rin namamatay. Sumablay ka nga, sabi ko, kung sumablay ka doon sa parameters ng tubig mo, malalagas yung alaga mo. Pangalawang tanong ko dyan sa sarili ko, ay totoo ba na nakakatipid sa patuka o sa feeds? Lagay ko, hindi. Kung titingnan mo yung naipakain ni Pinoy doon, ay umabot siya ng
51,800 pesos doon sa 6,000 fingerlings. Tingnan natin kung magkano ang nakonsumo ng bawat isang hito. So kung 51,800 divided by 6,000 na hito, ay kumukonsumo ng feeds yung alaga niya ng almost 9 pesos per hito. So hindi lang naman yan ang gastos dyan. Yung isang tanong ko pa sa sarili ko ay, totoo kaya na sabay-sabay ang harvest o yung harvest time? Ay nakita naman natin na hindi rin sabay-sabay. Saka hindi pare-parehas ang size. Sa biofloc technology, hindi magsabay-sabay ang harvest. Doon nga sa tilapia niya, kung nakita ko, nagkaroon siya ng 3 harvest. So meron siyang series of harvest. So ibig sabihin noon ay sabay-sabay lumaki. Nangyari dyan, yung 4 months nag-harvest na. Then pagkatapos after 4 months nag-harvest siya ulit, then succeeding nag-harvest siya. So hindi eksakto na 4 months ang aabutin yung biofloc technology mo, mag-harvest ka na. Marami pa rin yung maiiwan. So ayan, mag-fast track tayo. Doon sa 6,000 na alaga niya na hito, ay naka-harvest siya ng 1,061 kilos. Divide natin yan sa 6,000 pieces kung ilan yung per piece per kilo. Tingnan natin. Ito mga paps, mag-update tayo dito sa ating 1-year-old hito. Kasi ito talagang 1 year na to, November 4, sinulog ko ito last year. So ngayon ay November 9. So naka 1 year na sila. So tingnan natin, i-compare natin ito doon sa ating 2 months old hito. Ito mga paps, magsasampling tayo dito sa 1-year-old hito natin. So dito mga paps, kukuha rin tayo ng sample dito sa ating 2 months old dito. Ito hinulog ko September 11. So ngayon November 9. So 2 days na lang, 2 months na sila. Consider na lang natin 2 months, then kukuha tayo ng sample. I-compare natin doon sa 1-year-old natin. Ito mga paps, tingnan natin kung ano na ang average weight ng ating 2 months old. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.195 kilos. So kulang-kulang 1.2. So kung tanggalin natin yung isa, 5 piraso, mahigit pa rin na 1 kilo. So yan na yung average. 2 months old, 5 pieces, 1 kilo. Ibig sabihin, pwede na tayong magbenta next month. So ito mga paps, yung ating 1-year-old na alaga. So bukunin natin yung haba niya. Diba? Hindi na nga siya kasya dun sa planggana. Oh. So ayan mga paps, humahaba siya ng 18 inches o kaya 46 centimeters yung isang hito natin. Ito yung malaki. Ito naman yung maliit na 1-year-old natin. Kunin natin ay 11 inches. Ito 1-year-old 11 inches. Ito 1-year-old 18 inches ang haba. I-compare natin paps ito sa ating 2 months old. Ang 2 months old natin humahaba na siya ng 12 inches. Ayan oh. Yung malaki sa kanila 12 inches na. Then yung mas maliit ay 10 inches, yung mas maliit. So ganyan yung inaabot ng ating 2 months old hito. Doon pap sa comparison na ginawa natin ngayon, 1-year-old versus 2 months old, ay maganda yung ipinapakita ng ating 2 months old. So ibig sabihin, may nagbago na sa ating pag-aalaga. So far siguro medyo nag-level up ng konti. Ito yung manifestation na gumaganda yung pag-aalaga natin ng hito, kasi nakikita na natin dito sa result ng aking 2 months old. So ito mga pads, pinapatubigan ko na yung ating fish pond kasi kanina pa yan nakatenga para naman hindi sila gaanong may stress.
Ayun lang. Simple and simple ang ating water system. Ituloy natin yung ating kwentuhan mga paps. Nag-commercial lang ako. Yun nga, yung totoo ba na sabay-sabay ma-harvest yung inuhulog mo doon sa biofloc technology. So, hindi totoo yan. Hindi sabay-sabay ma-harvest. Madami diyang undersize. Hindi rin sila pare-parehas. Ang laki. Kagaya din yan nung traditional farming, hindi rin pare-parehas ang laki ng mga hito natin. Ganun din naman doon sa biofloc design. Hindi rin pare-parehas. So nakita natin doon sa series ng vlogs ni Pinoy Palaboy na hindi pare-parehas ang laki ng kanyang alaga. Ayan nga, jump tayo doon sa part na exciting. Kung kumita ba si Pinoy Palaboy doon sa kanyang pag-alaga sa biofloc technology. Pinakita naman niya doon yung total gross income o kaya total gross harvest nila na 1,061 kilos. So i-convert mo yan sa 150 per kilo. So yung kanyang gross income ay umabot ng 107,000 pesos. Yun yung kanyang sales. So iniles niya ngayon dyan yung mga gastos niya. Yung feeds niya something 51,800. Tapos yung fingerlings pa lang niya gumastos na siya ng 43,000. And niles din niya dyan yung ibang mga gastos-gastos niya. So overall, ang natira, ang sabi niya ay kumita siya ng 41,540 pesos in 5 months. Kasi nag-extend siya eh. So compute natin dun sa 5 months period. So lumalabas ngayon na ang kita niya per month is 8,308 pesos. Doon sa kinita mo na 8,000 per month ay hindi na niyan sinama yung mga equipments, diba? Syempre kung gagawa ka ng financial statement, ibabalance mo yan yung mga assets mo. Syempre namuhunan ka din dyan. Halimbawa inutang mo yung binili mo ng aerator mo, inutang mo yung ibinili mo ng solar mo, inutang mo yung pinagpagawa mo ng pond mo. Di syempre magbabayad ka ngayon, babawasin mo doon sa kita. Hindi doon sa total sales mo babawasin yun, babawasin mo sa kita yung ibabayad mo. So yung 41,000 ay tatanggalin mo pa dyan yung pagpagawa mo ng fish pond. So ilang percent ang babayaran mo dyan? O sabihin mo na lang 20%. Babawasin mo doon sa 41,000 yung 20% na pinagpagawa mo sa fish pond. Then sa succeeding, doon mo naman babayaran yung iba. Ngayon babayaran mo naman ngayon dyan yung ibinili mo ng aerator. Magkano yon? Ibabawas mo sa 41,000. Tapos babawasin mo dyan yung mga equipments na iba pa na ginamit mo dun sa pond. So overall, hindi 41,000 ang kinita ni Pinoy Palaboy doon sa kanyang fish pond. Nagmukha lang na kumita siya kasi ang pinakita sa atin yung sabi niyang net income niya. Pero ang totoo niyan, hindi na niya binawas yung mga liabilities niya. O kung yung mga assets niya na babayaran niya. Although siguro wala siyang binayaran na mga assets doon. Binili niya ng sarili niya. Kung tayo ang titingin doon sa financial statement, ay syempre babayaran mo yung pinagpagawa mo ng fish pond, yung binili mo ng aerator, yung binili mo ng mga tubo-tubo, yung binili mo ng equipments doon sa yung mga testing kits, yung pag-testing ng ammonia, water pH level, salinity, ay ibabawas mo lahat doon sa kinita mo. So hindi yun yung actual na kinita ni Pinoy Palaboy. Sorry kasi syempre medyo mat na yan. Doon sa financial statement mo na yung makikita kung gagawin mo ng formal. So anyway, overall, ano ba yung nakikita natin na possibility ng pag-aalaga through traditional system and biofloc system? Kung worth it na adapt mo yung biofloc system na ikaw ay nagsisimula. Mga pap, sa punto na ito, baka sabihin nyo naman sinisiraan ko yung ating kasamang vlogger. Hindi naman, pinapakita ko din lang yung mas totoo na pag-aaral doon sa kanyang cost and return analysis sa kanyang pag-aalaga sa pond. So pinakita lang natin yung iba pa na hindi, baka na-miss nila na ipakita sa atin. Ito na yung tinatawag natin na
expectation versus reality sa pag-aalaga ng hito o kaya tilapia. Nakita na natin na yung expectation mo ay iba doon sa outcome o reality na mangyayari pagdating mo na ng harvest. So hindi mo nakukuha yung target. Ngayon, pag hindi mo nakuha yung target mo, sa isang study kasi, pag hindi mo nakuha yung target mo, consider mo na lugi ka. Diba? Although hindi ka naman na bankrupt, pero pag hindi mo nakuha yung target mo, consider mo na lugi ka. Kasi nga, syempre, nag-expect ka ganung kita mo, tapos hindi mo pala nagawa. Though lahat naman ng paraan ay sinunod mo na. So, ang issue dito ngayon ay expectation versus reality. Ang expectation nila ay mas malaki yung ma-harvest nila. Pero, sad to say, lugi sila. Hindi nila naabot yung target estimated harvest. So, doon sila nalugi. So far, sabi nga, first time talaga, may mga adjustment na gagawin diyan. Pero, ang totoo, nakita natin, sa first time na mag-alaga ka ng hito, ay doon ka muna doon sa basic. Huwag doon sa intensive hito farming. Ngayon, ito ang medyo intriga. Ang nakaka-intriga kasi dito, bakit yung mga vloggers ay pinapasok nila itong pag-aalaga ng hito, na gusto nilang patunayan na merong income, merong kita, o maganda ang kitaan sa pag-aalaga nito. Pero ito, secret reveal tayo. Yung mga vloggers na nag-aalaga nito ay hindi naman talaga yung kita doon sa fish pan ang habol nila. Ang habol talaga nila niyan ay yung vlog. Ang habol nila diyan ay lumaki yung community ng kanilang channel. Ang habol nila diyan ay kikita sila sa vlogging. Ayo. Yan, ni-reveal ko na. Kasi ako, alam ko na lugi ako sa pan, pero patuloy pa rin ako na nagko-cover ng ganitong mga content dahil pinapalaki ko yung community ko sa ayun. 'Di ba? Then, habang tumatagal, habang may nanonood, ay kikita sila. Kaya kung mapapansin mo, halos puro success yung ipinapakita. Kasi mas tinatangkilik kasi ng mga manonood yung pakiramdam na masaya na kumita kaysa yung pakiramdam na malungkot na nalugi. So pag nalugi ka, wala naman susuporta sa'yo, walang manonood sa mga videos mo. Ngayon kung kumita ka, yun ang pakita mo ay more views. Sabi nga ng isang kapatid natin, more views, more income. Ayan. So yan lang muna mga paps ang i-share ko dito sa Hito update natin. At kung nagustuhan mo ang aking content, kung aking pinagsasabi na walang kwenta, pakipindot mo naman yung subscribe button. Yung notification bell, pwedeng pindutin mo na rin. Pero kung syempre, kung ayaw mo yung mga content ko, huwag ka mag-subscribe. Ayan, tinatapos ko lang yung patubig ko. Maraming salamat sa inyong mga suporta. So shout out sa mga solid na supporters natin dyan. So special thanks to Carl Vincent Bolivar 6717. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. At saka si Dran Noel XXX X-rated to. At saka yung kanyang mga kaibigan sa Summer Leyte, yung mga waray-waray dyan sa Summer Leyte. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. See you next vlog. Babush!